Kaya ang My Hero Academia Chapter 400 ay sa wakas na ilabas, at hindi ko inaasahan na makakarating tayo sa 400 chapter, pero ano pa man sa wakas tayo ay nakakita ng nakakamanghang twist at ang potensyal na finale ng laban nina All Might at All for One. At para ang lahat ay maging maganda, isang espesyal na guest ang gumawa ng appearance, at kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo na't sisisid sa My Hero Academia Chapter 400 na pinamagatang To the Limit. Ang chapter na ito ay nagsimula kay Aoyama at Hagakure, si Invincible Girl mismo ay napansing hindi na siya invincible, at pagkatapos na mapagtanto ito na pag-alaman din ni Hagakure ngayon na siya ay hubot-hubad sa harap ng kanyang kamag-aral na nagdulot para siya ay tumakbo mula kay Aoyama sa kahihiyan, habang ipinalagay niya na ang glitch na ito sa kanyang quirk ay sanhi ng kanyang mataas na emosyon at adrenaline sa kanyang nakakamatay na laban. Binanggit din niya na ang tanging panahon sa kanyang buhay na nangyari ito ay noong nalaman niyang si Aoyama ang traidor, habang si Hagakure ay nagsisimulang bumalik sa kanyang invincible na estado, pinagpatuloy ni Aoyama na magpalabas ng naval laser na sinisira ang lahat ng halaman ni Kuniida. Ipinapaliwanag kung paanong kahit nagawa nilang matalo si Kuniida, ang kanyang halaman ay marahil magpapatuloy na lumago, kaya siya at si Hagakure ay kailangang magtrabaho ng magkasama para sunugin ang ugat na lumalago sa palibot at loob ng katawan ng mga heroes. At si Hagakure ay sumang-ayon, pero tinanong din niya si Aoyama kung ang kanyang sikmura ay kayang magpalabas ng maraming naval laser na agad namang sinagot ni Aoyama na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha na gagawin niya ang kanyang makakaya, dahil ngayon ang kanyang huling araw bilang isang mag-aaral ng UA. At ang sumunod dito ay ang kwento ay bumalik sa nakakatakot na laban nina All Might at All for One, kung saan si All Might ay nakatakas mula sa kanyang sariling Can't Stop Twinkling na atake mula sa nakaraang chapter salamat sa kanyang Tentacle, Invincible Girl Optical Resin Support Item. Ipinapaliwanag na ang estratehiyang ito na paggamit ng isang malaking laser para i-pin down at magdulot ng malaking pinsala sa villain para mabilis ang kanyang reversing ay inspirasyon sa laban ni Star and Stripe kay Shigaraki na eksaktong ginawa ng hero kay Shigaraki. Si All for One na lubusang nawawasak ay desperadong tinangkang makatakas mula sa atake, gayunpaman sa sandaling nagawa niyang makalapit kay All Might, nagawang mapabalik ni All Might ang villain gamit ang sound wave mula sa kanyang earphone jack support item. Bagaman ito ay vital na sabihin na habang si All Might ay patuloy na nakikipaglaban, at habang nagawa niyang mapababa ang ilang pinsala ng nakaraang suntok ni All for One sa kanya salamat sa kanyang buntot na support item, siya pa rin ay nakakuha ng malubhang pinsala mula sa atake lalong-lalo na sa kanyang ibabang katawan na tila hindi na niya magawang maigalaw ang kanyang mga paa. Kaya ito ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan siya lamang ay gumagalaw sa tulong ng kanyang thruster, ngunit sa kabila ng lahat ng pinsalang ito, si All Might ay ngumingiti pa rin, at kahit sinimulang hamakin si All for One na sinasabing masyado niyang pinagtuunan ng pansin ang pagdudusa ni All Might, hangal niyang nakalimutang patamaan ang kanyang ulo noong nagawa niyang matamaan si All Might. Pagkatapos na marinig ito, malinaw na ang hari ng kasamaan ay nagalit na nagpakawala ng maraming black tendrils mula sa kanyang kamay na ang ilan ay tumama kay All Might, pero muli hindi pa nagawang magamit ni All Might ang lahat ng kanyang baraha, habang ibinalik niya ang ilang bahagi ng kanyang armor na inisigaw ang Armor Morphancrity. At habang nagpapakawala si All Might ng mga bilog na bagay kay All for One, ang mga bilog na bagay na ito ay pumulibot at natrap ang villain, inihayag na ang mga bilog na support item na ito ay tinawag niyang grape juice. Sa kanyang armor na maski nasira o nagamit na at si All for One ay hindi makagalaw, ngayon malinaw na si All Might ay nasa malubhang kalagayan ay nagsimulang tumawa na sinasabing habang siya ngayon ay dapat nagdudusa sa sakit, ngayon ang kanyang kaligayahan ay pinapatamlay ang sakit ng kanyang sugat. Pagkatapos ang kwento ay bahagyang napunta sa ibang bansa kung saan ang isang bata ay pinapanood ang laban ni All Might at All for One sa TV kasama ang kanyang lola. Ang batang lalaki ay tinanong ang kanyang lola kung ano ang mangyayari kung ang hero ay mananalo na sinagot ng lola na walang mangyayari, dahil ang laban na ito ay nangyayari sa malayong bansa, ang resulta nito ay marahil walang epekto sa kanila. Bagaman sa kabila ng komentong ito, ang batang lalaki ay nagpatuloy na panoorin ang laban at sa pagtingin sa hindi natitinag na hero na hindi niya alam ang pangalan, wala siyang magawa kundi i-cheer ang hero. At ang sumunod dito ay ang panel ay bumalik sa laban kung saan makikita natin na ang Can't Stop Twinkling na machine ay nakuha ang kanyang limitasyon at sumabog sa himpapawid na nagpakawala kay All for One mula sa kanyang laser beam na bangungot.
Gayunpaman noong ang usok ay nawala makikita din natin na ang katawan ni All for One ay bumalik sa kanyang pagkabata, isang kumikinang na bata na marahil aking idadagdag, ngayon si All for One ay galit na nagsimulang gumapang kay All Might na ngayon ay hindi na ngumingiti na sinasabing nakalimutan mong ngumiti aking kaibigan, habang siya ay nagsimulang mag-mutate at naghahanda ng magpakawala ng nakakamatay na atake mula sa hero. Gayunpaman, sa sandaling pakawalan ni All for One ang kanyang atake, siya ay biglang hindi makagalaw, habang isang boses ang tumawag sa kanya na sinasabing ang dugo ng lahat ay magkakaparehong kulay pula. At dito makikita natin ang walang iba kundi ang hero killer na si Stain na sumali sa battlefield, at dinidilaan ang ilang dugo ni All for One na nasa debris, ngayong ang kanyang kalaban ay hindi na makagalaw. Isa munang fact, ang dugo ni All for One ay type B, ang blood type na may pinakamatagal na epekto sa quirk ni Stain. Si All Might ay mabilis na pumunta patungo sa kanyang arch nemesis, habang si Stain ay pinapanood siya sa itaas na pasigaw niyang sinabi na Go All Might. At dito nagtatapos ang chapter 400. Kung nagustuhan mo ang video ay huwag kakalimutang i-like ito, para sa iba pang anime content mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.